Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Hawak ko ngayon ang mga US pennies o coins na aking naitabi at naisama na rin sa aking coin collections. Actually, yung mga baryang ito ay hindi ko po ito nabili. Na-acquire ko lang ito o nakuha ko lang ang mga ito dito mismo sa aming bahay. Ang ilan sa mga ito actually ay recently ko lang nahanap. Okay? At accidentally ko lang talaga sila nahanap dahil may nahanap po ako na barya na 1 centavo na BSP series. Dahil nung mga panahon na yon ay gagawa po ako ng review ng BSP series natin o coin series. Pero imbes na yun ang mahanap ko, ang mga ito ang nahanap ko. At laki naman ang aking pasasalamat dahil walang kahirap-hirap ko silang nakita dahil nakalagay lang ito sa isang lagayan ng mga gamit sa tahi ng mga damit. Akala ko mga, alam mo yun, kasama yung mga botones, mga karayom. So, nandun, pero hindi ko alam na may mga ganitong coins dun sa ilalim nito dahil akala ko puro botones lang yung mga ito. Pero nakita ko yung isang barya ay nagulat ako at nung tinignan ko ay hindi lang pala iisa ang naisama o nailagak dun sa loob ng lagayan ng mga sinulid namin at mga karayom. So ating alamin isa-isa kung ano yung mga coins na ito at ating sisilipin ang eBay kung magkano na ba ang kanilang selling price dito. So una kong ipapakita ngayon itong Lincoln Penny na Liberty na may coin series na 1995 D-Mark. Actually tatalakayin ko ulit ito sa ibang topic ko siguro dahil merong kakaiba sa baryang ito kung ikukumpara ko siya dun sa ibang Liberty coin. So siguro may napansin na kayo sa kanyang surface, pero tatalakayin ko yan sa ibang video content ko. Okay? So 1 cent pa rin ito na Lincoln Penny, okay, na may coin series na 1995 D-Mark. At ito nga yung isa naman na Liberty coin din na 1994 D-Mark. Okay, so 1 cent pa rin. At ito naman is year 2014. Okay, so wala na dun sa baba yung mint mark man niya yun. Ewan ko kung mint mark man tawag dun. O minsan ginagamit nila yung term kasi na D-Mark or P-Mark or S-Mark sa mga Lincoln Penny. Pero I think doon sa baba meron akong nakikita dito sa kaliwa. Maaring ito na yung ewan ko kung code ba ito. So aaralin natin later on. So hindi pa ako familiar sa sorry, sa mga coins na ito. So 1 cent din ito. So iba yung design niya, no. Meron siyang kalasag, no, dito sa kanyang reverse side. Excuse me. At meron din akong 1987, okay, na Lincoln Penny pa rin, D-Mark, okay, at sa kanyang obverse, okay, so 1 cent pa rin ito, okay. And then meron din akong coin na Jefferson na year, may coin series ito na 1984, okay, 1984 siya at ang denomination nito is 5 cents. Okay, 5 cents siya. At meron din isa 1987 naman na Jefferson coin. At yes, 5 cent pa rin siya. Ito naman ay isang Liberty coin na ang tema nito is si Washington.
At may coin series ito na 1985. Yes, 1985 ito. At ang kanyang denomination is $quarter. Okay? At meron pa akong isa rin na Washington na may coin series na 1993. Okay, so meron siyang P mark o mint mark na letter P. At yung denomination pa rin nito is $quarter. At meron din akong Washington din ata to. Okay, si Washington din ito na $quarter na merong D mark. At ang coin series nito, so wala dito sa harapan, no? So dito na sa likod siguro makita. Okay, so meron tong, okay, so meron siyang coin series na year 2006. Okay, dito sa baba. Okay. At iba yung kanyang team ngayon sa Washington na coin na $quarter na may coin series o year na 2006. Okay. Ang huli ko is Liberty coin na Kennedy na may coin series na year 2000 at D-mark din ito at ang kanyang denomination ay half dollar pala ito. Okay? Actually ito yung una kong US coin na aking naitabi at nahanap ko lang ito sa isang lagayan din ng mga barya. Okay? Itong Liberty coin na may coin series na 1984 D-mark, ang kanyang best price value sa eBay ay $35. So medyo mataas pala. Ito namang Liberty coin natin na Washington na may coin series na 1985 anong mark ba to? P mark siya. Okay? Ang best price nito sa eBay is $33. Ang best price naman nitong Liberty natin na Kennedy na may coin series na 2000 ay $4. Okay, iba kasi na nakita ko is may mga error sila. So medyo mas mataas kasi ang coin value pag may mga error sila. Pero yung hinahanap ko yung walang error at yung pinaka best price niya is $4 lang dito sa eBay. At ganun din dun sa mga nauna kong pinakita kanina is tinignan ko lang yung mga coins na walang error so yun yung kinonsider kong best price nila. So yung pinakita ko kanina ng mga prices ay halimbawa lang ng mga presyohan sa eBay at depende kasi yan sa mga coin sellers pagdating po sa mga barya na kanilang binibenta sa eBay. Yung iba kasi is may tinatawag silang error coins. Meron naman yung brilliant or almost uncirculated coins. Meron naman yung tinatawag nating rare type na coins. At yung iba naman is dumaan sa PCGS o graded coin na po sila. Kaya medyo tumaas yung kanilang collector's value. So kung ikaw isang coin collectors, maganda rin na maitabi mo ang mga ito sa iyong coin collections dahil nung ako ay nag-umpisa ng magkolekta ng mga coins, ay isa to sa mga gusto kong maitabi at yun nga, nakuha ko ito sa madaling paraan at nandito na lang pala sa aming tahanan ang mga ganitong klaseng barya na gusto ko ring mapasama sa aking koleksyon. Ito yung mga US coins natin na may iba't ibang coin series sila na nakita nyo naman na medyo matagal na rin na series yung iba dito. Merong 1984, merong 1987, 1985. So magkakaibang coin series at maganda nga at naitabi ko na ang mga ito dahil for sure sa ngayon ang mga ganitong coin series ay mahirap na ring makita. Bago ko tapusin yung video ito is siguro tataka kayo bakit may mga ganitong coins dito sa aming bahay. Actually, ang business po ng family ko is nagtitinda po kami ng mga ukay-ukay since 1988. At yung may mga pagkakataon na dun sa mga bulsa ng mga damit o mga bags no, na binubuksan namin nung mga panahon na yon ay naitatabi na lang kung saan-saan dito sa bahay. At yung naitabi ata ito ng nanay ko sa isang mga lagayan kaya naipon ang mga ito at hindi ko inakala na
meron palang US coins na naitabi dito sa loob ng tahanan namin. Okay? Yeah. At naging madali nga para sa akin na kolektahin ang mga ganitong klaseng barya na US coins dahil nandito lang pala sila sa aming tahanan o sa loob ng bahay namin at nakita ko lang sa mga lagayan. At alam ko na maaring kayo din, maaring meron din mga ganitong klaseng barya ang nakatago sa inyong mga bahay, or meron kayong mga kamag-anak siguro na galing abroad at nandito na sa Pilipinas, ay maaari nyo silang mapagtanungan kung meron silang naitabi na ganitong mga klaseng barya. At kung wala naman, ay meron naman tayong mga coin collectors na nagbebenta ng mga US coins, okay, na pwede nating maging source kung para magkaroon tayo ng collections ng mga ganitong klaseng barya. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman pagdating sa mga ganitong klaseng barya. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.